Naniniwala ako na it was attempted homicide because she feared for her life. Pag nakakita siya ng uniform ng police namin, natataranta siya. Kasi imagine mo ba naman, nine, biglang papasok sa kwarto mo. Wala naman tayong problema eh. Ano bang problema natin? Nandoon nakadetain yung tao. Mag-a-attend ng hearing. Nagbibisita kami. Sinusunod namin yung oras ng pagbisita. I don't understand. Why do you have to antagonize a detainee? Good day po sa lahat. This is Fiscal EJ once again. Tama ba ang sinabi ni VP Sara na ang pagsugod ng mga pulis sa kwarto ng kanyang Chief of Staff na si Atty. Lopez ay isang attempted homicide? Base sa sinabi ni VP Sara sa interview, ito daw ang mga rason kung bakit para sa kanya attempted homicide ang nangyari. Number 1, meron daw fear for her life si Atty. Lopez. Number 2, pag nakakakita daw si Atty. Lopez ng uniform ng pulis, natataranta siya. Number 3, tatlong line daw ng mga pulis ang biglang pumasok sa kwarto ni Atty. Lopez. At number 4, ina-antagonize daw ng mga pulis si Atty. Lopez. With all due respect to VP Sara, mali po ang pagkaintindi niya sa attempted homicide. Kung hindi man mali ang pagkaintindi niya, ay mali ang aplikasyon niya sa konsepto ng attempted homicide sa nangyari kay Atty. Lopez. Homicide under Article 249 of the Revised Penal Code is the unlawful killing of a person. Para matawag mo siyang homicide, dapat mayroong criminal intent to kill ang isang offender. For example, sa galit ni A kay B, binaril ni A si B na nagresulta sa pagkamatay ni B. Here, there is no doubt na may intent to kill si A dahil sa direktang pagbaril niya kay B. The crime committed here is homicide. Another example, habang nililinis ni A ang kanyang baril, bigla na lang itong pumutok at natamaan si B na nagresulta sa pagkamatay ni B. Here, walang criminal intent si A dahil makikita natin na aksidente lang ang pagkaputok ng baril. The crime committed is only reckless imprudence resulting in homicide and not homicide per se. Sa ilalim ng Article 6 of the Revised Penal Code, there is an attempt when the offender commences the commission of a felony directly by overt acts and does not perform all the acts of execution which should produce the felony by reason of some cause or accident other than his own spontaneous desistance. In other words, matatawag mo lang na meron ng attempt o pagtatangka kung sinimulan na ng offender ang pagsasagawa ng krimen sa pamamagitan ng hayagang mga pagkilos, ngunit hindi niya nagawa ang lahat ng mga pagkilos para maganap ang krimen, hindi dahil sa kagustuhan niya, kundi dahil may nakialam o may pumigil para maganap ito, o nakatakas ang biktima o sadyang palpak ang mga ginawa nitong pagkilos o hakbang. For example, binaril ni A si B pero daplis lang. Babarilin sana ulit ni A si B pero nakatakas ito palayo kay A. Here, there is only attempted homicide because number 1, may criminal intent si A to kill B. Number 2, may mga hayagang pagkilos si A para maganap ang krimen. At number 3, hindi niya nagawa ang lahat ng mga pagkilos para maganap ang krimen dahil nakatakas si B. Sa kaso naman ni Atty. Lopez, malinaw na walang criminal intent to kill ang mga pulis nang pinuntahan nila ito sa kanyang kwarto. Ang intensyon lang nila ay ilipat siya sa Women's Correctional o di kaya sa Veterans Hospital dahil ito ay utos sa kanila mula sa Kongreso. In other words, ginagawa lang nila ang kanilang tungkulin dahil sila ang inatasan ng mababang kapulungan. Sa tingin nyo ba, magagawa ng mga pulis na patayin si Atty. Lopez sa loob ng Kongreso
considering andun si VP Sara at iba't ibang media na nakaantabay? Sa ating batas, meron po tayong tinatawag na presumption of regularity of official duties. Ano ba itong presumption of regularity? Ito ay nagsasaad na ang mga opisyal at empleyado ng gobyerno ay itinuturing na ginagampanan ang kanilang trabaho ng naaayon sa batas at may malinis na intensyon. Maliban na lang kung mapapatunayan na hindi nila ginawa ang kanilang tungkulin. Hindi din po elemento ng attempted homicide ang fear for his or her life. Simula nung ma-detain si Atty. Lopez, walang ni isang balita na lumabas na may nagtangka sa buhay ni Atty. Lopez. Maski si Atty. Lopez, wala siyang pahayag na may pulis na nagtangkang pumatay sa kanya. At most, for reasons she only knows, imahinasyon lang ito ni Atty. Lopez na feeling niya ay papatayin siya ng mga pulis. Pangalawa, walang mga overt acts o mga hayagang pagkilos na ginawa ang mga pulis na masasabi nating may intensyong talaga silang patayin si Atty. Lopez. Hindi po overt act ng pagpatay ang pagpunta ng mga pulis sa kwarto ni Atty. Lopez. May ebidensya bang tinutukan ng baril si attorney ng mga pulis nung pumasok o nagtangka silang pumasok sa kwarto niya? As already pointed out, nagpunta ang mga pulis para tuparin ang utos na ilipat siya sa ibang lugar, hindi para patayin. So yan lang po for today's video and see you on my next video. Maraming salamat po.